Masayang araw, mga ka-PL. Parang nililigaw po yata ni Auntie Claire ang iba nating mga kababayan. Para bagang sinasadya niyang ilihis ang issue tungkol dito kay Tantoco na kinasangkutan di umano ni F.L. Lisa, mga kababayan. Para nga naman gumulo. Siyempre, para may pagtanggol niya na rin si F.L. Lisa. Natandaan niyo po, mga kababayan, sa press briefing niya, sinabi niya na, kayo, pwede naman kayong humingi ng record doon sa Beverly Hills Police Department para malaman ninyo kung gaano katotoo. Kaya tuloy, yung ibang mainstream media, mga kababayan, dumulog nga sa BHPD at humingi ng record. Katulad po ng ginawa ng Net25 na ngayon kumakalat na rin po sa social media at nakalagay doon na walang tawag dito cause of death o katulad po ng mga nakita natin noong nakarang araw ng kinamatay di umano nitong si Tantoco ay epekto sa ipinagbabawal na pulburon. Mga kababayan, dalawa po ang dokumento na kumakalat ngayon sa social media. Nakalimutan ho yata nila, mga kababayan, o ni Auntie Claire, no? Na magkaiba po ang inilabas na dokumento ng County of Los Angeles Medical Examiner at etong kumakalat po na di umano'y galing sa BHPD na mga report. Klaruhin natin to, mga kababayan, para hindi po kayo maligaw ni Auntie Claire. Para kasing nililigaw niya kayo no? O eto, basahin ko po itong naging post ni Mark Anthony Lopez, mga kababayan. Ano? Sabi niya rito, the report that was cited by Bilyonaryo is not the Beverly Hills Police Department report, but the autopsy findings of the Los Angeles County Medical Examiner report, in which basic details are mandated to be disclosed publicly by the California Public Record Act. Nakuha niyo po, mga kababayan? Yung na-post po ng Bilyonaryo nung nakaraang araw na pinagkaguluhan po nating lahat, no, na may nakalagay po doon na cocaine effects, yung naging cause of death di umano ni Tantoco, di ba? Galing ho yun, mga kababayan, sa dito nga sa County of Los Angeles Medical Examiner. Doon po kung saan dinala si Tantoco para i-autopsy yung kanyang katawan. Okay? Baka hindi ito naintindihan ni Auntie Claire, mga kababayan. Baka ang pag-aakala niya, isa itong County of Los Angeles Medical Examiner at saka yung BHPD. Kaya nila sabi na, doon kayo humingi sa doon kayo humingi sa BHPD ng dokumento o report para malinawan kayo. Ito, Auntie Claire talaga, ano ka ba? Nanliligaw ka, sinasadya mong iligaw yung issue o baka hindi mo rin talaga alam. No? Nagtatanong lang po ako, Auntie Claire. Ito pa. The official website of the LA County ME is publicly accessible with a case search feature where the basic details are disclosed.
one can also avail the more comprehensive case file report through purchase. As for the specific case file of Juan Paulo Tantoco, case number 2025-04377, said report clearly states, mga kababayan, makikita nyo naman siguro dyan, place of death, hotel. Yung pong nilabas ng ng bilyonaryo, parehas po, mga kababayan. Hindi ito naunawaan ni Auntie Claire. Baka lang. Alam niyo naman yung best friend ng bayan, may tamad mag-research, o di natin alam, baka may obob din ng konti. Baka lang. Nagbobobohan. Attorney yan posible namang bobo yan. May pinag-aralan niya, nakakaintindi naman siguro ng mga binabasa niya yan. Di mo ba? Manner, accidental. Katulad po nung sa bilyonaryo. Cause, A, cocaine effects. Di ba? Other significant condition, probable atherosclerotic cardiovascular disease. Napakahirap naman basahin itong yawa na ito. Di ba? The name of the investigator is also indicated. Kita mo na, declare. Pati yung investigator, indicated pala. As well as the deputy medical examiner. Check out the link. Nakikita nyo, may link po, mga kababayan. Pwede nyo pong sadyain ang official Facebook ni Mark Lopez na kaibigan natin. Case detail, County of Los Angeles Medical Examiner. Ayan po yung mga litrato. Walang pinagkaiba po doon sa inilabas ng bilyonaryo. Isa ha. Ano nakalagay dyan? Juan Paulo Tantoco. Parehas po, mga kababayan, 2025-04377. Place of death, hotel. Date of death, March 8, 2025. Edad, 44. Di ba? Ito namang isa. Ayan, Juan Paulo Tantoco. Ganun pa rin na nakalagay. Date of death, March 8, 2025. Edad, 44. Ayan, case number. Ayan, body status release. Na-release na. Lalaki, Asian, yung authenticity, ethnicity. Ayan, Asian, tsaka itong place of death, hotel. Wala pinagkaiba. Pangatlo. Ayan. Manner o accident. Ang investigator, ito si Araujo Laura, babae pala. Deputy Medical Examiner, Dr. Ang hirap basahin dito. Jaburian Rafi. Ayan. Cause A. Epekto ng pulburon. Di ba? Pang-apat. Ayan, nakikita niyo naman siguro. Other significant condition. Ito na yung yung cardiovascular disease. Hindi ko na binasa yung isa. Nabubulol ako dyan. Visit yan. Di ba, mga kababayan? Galing po sa County of Los Angeles Medical Examiner yung inilabas ng bilyonaryo. Yung inilabas po kanina ng Net25, galing po yun ng DHPD. Doon po itinuro ni Auntie Claire, mga kababayan, yung ating mga kababayan. Siya nga naman, wala talagang record na na makikita ron na katulad nito. Dahil magkaiba po, Iba po yung DHPD, iba po itong nag-autopsy sa katawan ni Tantoco, mga kababayan. Maliwanag. Auntie Claire, hindi mo alam to? Posible hindi, marunong ka man siguro magbasa, O baka naman totoo talaga, nililigaw mo lang yung ating mga kababayan para maipagtanggol mo.
Nagtatanong lang po, Auntie Claire. Maliwanag na tayo dyan, mga kababayan. Ayos, para hindi po tayo maguluhan. Kasi may mga kumakalat din na mga dokumento ngayon na ito ngang nanggaling sa sa Net25. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling ang Net25. Tama po yung kanilang ginawa. Tama po yung kanilang nakuhang dokumento mula sa BHPD. Tama ho yun. Pero iba po yun sa kumpanyang nag-autopsiya kay Tantoco. Ayos, kaya hindi po magkaparehas. Parehas, walang nabago. Doon sa unang lumabas na pinilabas ng bilyonaryo, walang nabago, ganun din yun. Wala na pagtatalunan, kumbaga, no? Tugma lahat. Yung mga lumabas sa bilyonaryo at saka itong makikita ho ninyo. May link po ako pinakita kanina sa mismong page ni Mark Lopez. Okay, ito pa ho, pangalawa mga kababayan, nagsalita na po si Tatay Digong. Siyempre, dumalaw si Inday Sara sa ating tatay sa loob ng detention center ng ICC. Nag-usap silang dalawa. Na ikwento po ni Inday Sara, mga kababayan, na di umano'y ikinakabit, parang ganun, ikinakabit kay Tatay Digong yung pagkamatay nitong mga sabungero. Diba? Ang sabi ni Boying nung mga nakaraang araw, konektado di umano sa war on drugs. Paano nangyari yun? O ito po ang sinabi ni Tatay Digong, mga kababayan. Digong, tinawag na kalokohan pagdawit sa kanya sa missing sabungero. Kalokohan. Narinig niyo po ba yan? Boying Remulla. Tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na preposteros o kalokohan ang tangkang pagdawit sa kanya sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay Vice President Sara Duterte nitong July 16, binalitaan niya ang kanyang ama ng mga bagong kaganapan sa Pilipinas. Kwentuhan, ganun ba? Kabilang na ang pahayag ng whistleblower na ang mga pulis na sangkot sa mga missing sabungero ay siya rin umanong tagaligpit sa war on drugs. Di ba? May kukunik nga naman talaga. Kasalukuyang nasa The Hague, Netherlands ang Vice Presidente para dalawin ang kanyang ama. Ito yung mismo sinabi ni Inday, mga kababayan. Sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing sabongero case. So, sabi niya, that is preposterous. Yes, that is preposterous. Saad ni BP Sara. Doon siya nakakomment na preposterous daw yung attempt to link him to the missing sabongeros and the bones of the bodies in Taal Lakes. Di ba nga, sinabi na kasi ni Inday Sara, kasama doon yung sa war on drugs mo, tatay. Inililink nila sa'yo yung mga pagkawala o pagkamatay ng mga sabongero. Kalokohan yan. Boying, kalokohan daw. Porque ba wala na dito yung matanda, basta kung sino-sino na lang ang, di ba, mga kababayan, wala akong sinabi Ang sinabi ko lang, yung sinabi ni Tatay Digong na kalokohan. Yan po ang sabi ni Tatay Digong, mga kababayan. Meron pa isang balita, maganda rin to. Hindi na ako masyadong magbibigay ng komento tungkol dyan sa mga sabongeros na yan. At napakarami pong balat sibuyas dyan, mga kababayan. Ang importante lang sa atin doon, yung nakapagsalita na po yung ating Tatay Digong. At syempre, dapat lang na depensahan niya yung kanyang sarili
dahil idinadawit na naman siya. Ano pa nga bang aasahan natin, mga kababayan? Di ba? Ito naman po yung tungkol sa sa sinabi ng Korte Suprema, mga kababayan. Pwede naman pala ito. Dapat ginawa ito noon. No? Para hindi makaupo yan si Abante. Ito pa, mga kababayan. Sinabi ng Supreme Court o SC na maaaring magsagawa ang Commission on Election o COMELEC ng special election para punan ang bakanteng congressional seat kahit walang resolusyon mula sa Kongreso, mga kababayan. Halimbawa, katulad nung kay Duterte Youth Party List na ewan ko lang kung makakaupo pa yan, so bakante yan, mga kababayan. Si Abante na natalo, tapos yung kanyang katunggali na di umano'y komplikado ang kanyang citizenship. So, bakante rin yun kung halimbawa hindi nakaupo si Abante. Kaso, pinaupo, di ba? Wala na tayong magagawa doon. No? Pwede pala, mga kababayan, magsagawa ng special election. Yun, doon sa mga, mga hindi napunan, no? Na mga bakanteng congressional seats. Ayun. So, baka may iba pang mga dyan, baka may iba pang mga kasong katulad ng sa kay Abante nang magsagawa ulit ng special election, no? At sana yung karapat-dapat na maupo o manalo. Huwag yung mga buaya. Di ba, mga kababayan? Yun lang po. Maraming salamat. Hanggang dito lang. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.